Kumusta ka, kaibigan? Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang payapang kwento. Isang simpleng kwento tungkol sa halaman, katahimikan, at pagmumuni. Ito ang kwento ni Tita Lita, isang babaeng natutong lumago muli kasama ang kanyang mga halaman sa gitna ng isang tahimik na buhay. Huminga ng malalim, humiga ng komportable, at ihanda ang sarili sa isang banayad na paglalakbay tungo sa pahinga. Ito ang tita kong plantita. Tahimik ang umaga sa barangay San Rafael. Ang mga ibon ay marahang umaawit sa itaas ng bubong. Sa kalsada, may kaunting ingay ng walis tingting. At sa malayo, maririnig ang kalampag ng pansit kanton sa kaldero ng isang karinderya. Pero sa isang maliit na bahay na may bubong na asul at bintanang may puting kurtina, naroon si Tita Lita, nakaupo sa harap ng mesa. May hawak na tasa ng mainit na kape. Hindi siya kilala sa barangay bilang maingay o maarte. Tahimik lang siyang babae. Mga 48 anyos. Hindi nakapag-asawa, pero masaya naman. May trabaho siyang online. Nagtatrabaho bilang transcriber. Kaya kadalasan, nasa bahay lang siya. Isang simpleng pamumuhay. Tahimik, kalmado, paulit-ulit. At doon nagsimula ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, may dumating na bagong kasama sa buhay ni Tita Lita. Isang halaman. Isang linggo bago ang araw na ito, habang pauwi siya galing sa palengke, nadaanan niya ang isang lumang plant stall. May 3 mesa lang, ilang paso, at isang matandang nag-aayos ng lupa. Hindi siya mahilig sa halaman noon. Ang totoo, ang alam niya lang ay cactus at sampagita. Pero may isang maliit na paso na agad nakatawag ng kanyang pansin. Isang potos, simpleng halaman na may 2 maliit na dahon, luntian at parang kumikislap sa ilalim ng araw. May maliit na karatula sa tabi. 40 piso lang, kayang alagaan, kahit hindi green thumb. Napangiti si Tita Lita. Pang-display lang siguro sa mesa, bulong niya. Hindi naman siguro mamamatay agad, no? At bago pa siya makapagsisi, hawak na niya ang paso. Binili niya ito, inilagay sa eco bag, at umuwi na tila may bagong misyon sa buhay. Pagdating sa bahay, nilinis ni Tita Lita ang lumang glass jar ng kandila at doon inilipat ang halaman. Hindi niya alam kung bakit, pero parang gusto niya itong bigyan ng pangalan. Aniya, habang tinititigan ng 2 dahon. Maliit ka pa at kulay green. Sige, ikaw na si Baby Green. Simula noon, may bagong kasama sa bahay. Tuwing umaga, habang nagkakape, tinititigan niya si Baby Green. Minsan ay kinakausap pa niya. Kamusta ka na dyan? Kumakapit ka pa ba sa lupa? Baka gusto mong uminom ng tubig ngayon. Ang ganda ng dahon mo, ha? Mas healthy ka pa yata kaysa sa akin. Hindi niya alam kung totoo ang sabi-sabi sa Facebook na mas lumalago raw ang halaman kapag kinakausap. Pero wala namang masama, di ba? At sa bawat pagdaan ng araw, parang mas naging luntian si Baby Green. May bagong usbong. May konting liwanag sa kanyang simpleng presensya. Wala pang 1 linggo, pero parang naging mahalaga na si Baby Green kay Tita Lita. Minsan, habang maulan sa labas at umuugong ang hangin, nakaupo lang siya sa sala. Hawak ang tasa ng tsaa, habang si Baby Green ay nasa gilid ng mesa. Tahimik din. Walang ingay ng TV, walang cellphone, tahimik lang. At doon niya napagtanto na minsan, ang katahimikan ay hindi nakakatakot. Minsan, ito pala ang kailangan natin para makahinga. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang mesa, napatingin si Tita Lita kay Baby Green. Hindi ka na pang display lang, ano? Tumango siya sa sarili niyang tanong. Isa ka ng kaibigan. At bagamat alam niyang hindi siya sasagot,
parang naramdaman niya ang sagot. Sa simpleng pagkinang ng bagong usbong sa tangkay ni Baby Green, parang sinabing, "Oo, tita, narito lang ako." Mula noong dumating si Baby Green, nag-iba ang takbo ng araw ni Tita Lita. Hindi man malaki ang halaman, may kakaibang dalang sigla sa loob ng bahay. Parang may bagong kausap, kahit hindi naman talaga sumasagot. Tuwing umaga, hindi na lang basta kape ang hinahanap ni tita. Kasama na rin ang pagdungaw sa mesa kung nasaan si Baby Green. Kahit simple lang ang halaman, pinupunasan niya ito ng malinis na panyo. Binabati niya tuwing umaga. Minsan, may kasamang biro. "Uy, Baby Green, mukhang mas maganda ka ngayon kaysa kahapon. Baka may niligawan ka kagabi ha?" Sabay tawa. Kung may makakarinig sa kanya, baka sabihin nilang baliw. Pero sa loob ng tahanan, walang humusga. Doon, pwede kang tumawa sa sarili mong kwento. Isang araw habang naglalampaso, napansin ni Tita Lita na may maliit na usbong sa gilid ng dahon. "Uy," bulong niya, "may bagong baby ka na." Lumapit siya at tiningnan ng mabuti. "Oo nga, may bagong dahon. Maliit pa, parang kulubot, pero luntian." Napangiti siya. "Aba, ang sipag mo. Hindi mo ako pinahiya, Baby Green." Sa dami ng bagay sa buhay na hindi sigurado, nakakatuwang makita na may isang bagay na lumalago. Kahit dahan-dahan lang, hindi alam ni Tita Lita kung anong meron sa pag-aalaga ng halaman. Pero napansin niya, mas magaan ang umaga, mas tahimik ang loob niya. Kung dati, pagkagising ay agad niyang hinahanap ang cellphone, ngayon ay hinahanap muna niya si Baby Green. Tinitignan kung kailangan ng tubig, ng konting linis, o simpleng "kamusta ka na dyan?" Parang sa sobrang dami ng ingay sa labas, ang simpleng halaman ay naging tahimik na pahinga. Habang pinagmamasdan niya si Baby Green, naalala niya ang kanyang ina. Mahilig din sa halaman si nanay noon. Lagi nitong sinasabi, kapag ang halaman ay inalagaan mo ng maayos, susuklian ka niya ng ganda. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang pala ganda ang balik ng halaman, pati kapayapaan at ngiti. Minsan, habang umuulan sa hapon, nakaupo lang si tita sa tabi ng bintana. Si Baby Green ay nasa mesa, katabi ng basang salamin. Ang tunog ng ulan ay marahang bumubuhos. Hindi malakas, hindi rin mahina. Tahimik. "Alam mo, minsan naiinggit ako sa'yo," bulong ni tita. "Wala kang iniisip, wala kang deadline, wala kang pressure, tubig lang, at araw, ayos ka na." Pero napaisip siya, o baka naman ako din, sapat na yung ganito. Isang tasa ng tsaa, isang maulan na hapon, isang halaman. Minsan, ito na pala ang buong araw na kailangan mo. Mula nang dumating si Baby Green, hindi na mapigilan si Tita Lita. Para bang may sumipa na bago sa loob niya. Simula sa isang halaman, naging 2, naging 3, at bago niya namalayan, puno na ng paso ang kanyang lumang lamesa sa sala. Isang Sabado ng umaga, dumaan muli si Tita Lita sa plant stall malapit sa palengke. Wala naman talaga siyang bibilhin. Kailangan lang daw niya ng suka at mantika. Pero nang mapansin niya ang isang kalateya, may kakaibang guhit sa dahon. Parang may art. Napahinto siya. "Uy, ang ganda mo naman. Parang may eyeliner ang mga dahon mo." Hindi niya mapigilan. At gaya ng dati, "Isa lang to, panghuli na ito. Promise." Pagdating sa bahay, nilagay niya ang bagong halaman sa tabi ni Baby Green. Tinitigan niya ito habang umiinom ng kape. "Hindi kita pwedeng tawaging Baby Green din. Iba ka. Medyo maarte ka eh." Tahimik. Napaisip siya. "Ah, ikaw na si Kaloy Calathea." Natawa siya mag-isa.
At doon siya nagsimulang magbigay ng pangalan sa bawat halaman. Yung cactus na maliit at matulis. Kalbo, kasi wala masyadong dahon. Yung rosemary na parang maselan at mabilis malanta. Rosemary, kasi medyo maarte raw sabi niya. Yung aloe vera na hindi tumutubo ng mabilis. Aloha, kasi parang laging nakabakasyon. Araw-araw, may bago siyang routine. Pagkagising, hilamos, kape at pandilig ng halaman. Di tulad ng dati na cellphone agad ang hawak. Ngayon ay tabo ng tubig at sprayer. Kalbo, huwag masyado. Ayaw mo ng basang lupa. Rosemary, o sige na nga, konting dilig. Pero last na to ha. Baby Green, proud ako sa'yo. May bagong dahon na naman. Tila naging maliit na pamilya ang mga halaman niya. Lahat may pangalan. Lahat may ugali. Minsan nga, iniisip niya, baka ako na ang may pinakamaraming anak sa buong barangay. Habang umuupo siya sa lumang bangko sa sala, tanaw ang mga paso, mararamdaman niyang payapa ang puso niya. Walang masyadong drama, walang pressure. Parang kapag may kape sa kaliwang kamay at sprayer sa kanan, sapat na ang mundo. At sa gitna ng katahimikan, tila may saysay pa rin ang araw. Isang hapon, dumaan si Aling Bebang, ang usisera sa kanto. Uy, Tita Lita, ang dami mo ng halaman ah. May mini forest ka na dyan. Ngumiti si Tita. Ay, oo nga eh. Isa lang ang binili ko nung una. Tapos, ayan na. Ang saya naman. Pinapangalanan mo pa raw? Tanong ni Aling Bebang sabay tawa. Oo, para mas madali silang alagaan. Sagot ni Tita Lita. Proud pa. Aba, baka pwede na yung business ha? Biro ni Aling Bebang. Nginitian lang ni Tita. Hindi pa niya iniisip ang ganun. Sa ngayon, masaya na siyang nagdidilig at tumatawa mag-isa kasama ang kanyang mga tanim. Sa huling bahagi ng araw, habang papalubog ang araw at humihina ang ingay sa paligid, nakaupo si Tita Lita sa tabi ng mga halaman. Hawak niya ang tasa ng tsaa. Malamig na ang hangin. Tinitigan niya ang isang maliit na dahon na bagong usbong mula kay Baby Green. Napangiti siya. Lumalago ka na talaga, ano? Pulong niya. Tumingin siya sa buong silid. Maraming paso. Maraming dahon. Pero higit sa lahat, maraming bagong saya. Hindi niya ito pinlano. Hindi niya inasahan. Pero ang simpleng pagbili ng halaman, naging simula na bagong pahina sa kanyang buhay. Mabilis ang paglipas ng mga araw. At gaya ng dahon ni Baby Green, unti-unting lumago ang maliit na mundo ni Tita Lita. Sa simula, siya lang at ang kanyang mga tanim. Ngayon, kahit ang mga kapitbahay ay napapadaan na para makiusyoso. Isang hapon, habang nagwawalis si Tita sa bakuran, may dumaan na 2 bata. Tita, may halaman po kayong mukhang dragon. Sabi ng isa, sabay turo sa aloe vera. Ay hindi yan dragon, si aloha yan. Para siyang laging nakabakasyon, sagot ni Tita Lita. Sabay tawa. Natawa rin ang mga bata. Simula noon, halos araw-araw na silang dumadaan. Minsan may tanong, minsan may kwento. At sa bawat pagdaan, hindi na ate o Aling Lita ang tawag sa kanya, kundi Tita Lita. Hindi lang bata ang natutuwa sa kanya. Minsan, may teenager na dumaan para bumili ng milk tea sa kabilang kanto. Napatingin sa paso ni Kaloy Calatea na parang may artsy pattern sa dahon. Tita, aesthetic po itong halaman nyo. Anong pangalan yan? Si Kaloy yan, maarte yan. Kaya nasa ilalim lang ng bubong. Ayaw sa araw. Nagpicture pa ang teenager at nagpost sa Instagram. Maya-maya lang, may 3 kabataan ulit na dumaan. Tita, plants po yan. Ang ganda. Nakaka-relax. Mula sa pagiging tahimik at hindi kilala, unti-unting naging plantita ng barangay si Tita Lita. Isang umaga,
Habang nag-aayos siya ng mga paso, may lumapit na kapitbahay. Si Aling Tess, may dalang tabo. "Tita, baka naman may pakatings ka dyan." Sabay ngiti. Hindi nagdalawang isip si tita. "Siyempre meron. Ito oh, si Baby Green may bagong usbong. Pwede na to. Pero alagaan mo ha." "Oo naman. Ipapangalan ko sa'yo, Lita Junior." Sagot ni Aling Tess, sabay tawa. Natawa rin si tita. Mula noon, parang naging munting mission na niya ang mag-share ng tanim. Hindi niya ito ginagawa para sumikat. Ginagawa niya ito kasi alam niya kung gaano kaibang pakiramdam ang may halaman sa tabi. Kahit isa lang. Minsan, habang nasa harap ng bahay at pinupunasan si Kalbo, ang cactus, may dumaan na tricycle driver na suki. "Uy, Tita Lita, baka may cactus ka dyan na may kasamang hugot." "Aba meron," sagot niya, sabay turo kay Kalbo. "Huwag mong piliting magmahal kung tinik ang kapalit." "Ay grabe yun," sabi ng driver, sabay tawa. At simula noon, may bagong tawag sa kanya ang mga tao, plantita ng hugot. Habang tumatagal, mas maraming tao ang dumaraan, tumatambay, nagtatanong. Pero kahit dumarami ang bisita, hindi nagbago si Tita Lita. Hindi siya nagmadaling magbenta. Hindi siya nangarap maging viral. Gusto lang niyang alagaan ng mga halaman niya. Gusto lang niyang magbahagi ng konting ginhawa. At kung may tumabi sa kanya habang siya'y nagdidilig, ayos lang. Dahil minsan, sapat na ang tahimik na kwentuhan, tasa ng kape, at mga lunti ang dahon. Isang maulang hapon, nakaupo si Tita Lita sa tabi ng bintana. Walang kuryente, walang TV, walang ingay. May hawak siyang tasa ng tsaa at sa mesa sa harap niya, naroon si Baby Green. May bagong dahon na naman. Napangiti siya. "Ang sipag mo talaga. Parang ikaw na ang role model ko." Tumigil ang ulan. Bahagyang lumamlam ang langit, pero malamig pa rin ang hangin. Naalala ni Tita Lita ang cellphone niya. Di naman lowbat. Kinuha niya ito at pinicturan si Baby Green. Simpleng kuha lang. Walang filter. Walang arte. Tiningnan niya ito. Parang ang ganda mo ha. Pwede kaya kitang i-post?" Binuksan niya ang Facebook. Matagal na rin siyang hindi nagpo-post. Puro share lang ng news at tula. Pero ngayon, napaisip siya. Nag-type siya ng caption, "Si Baby Green." Tahimik lang siya, pero lumalago pa rin. At nilagyan pa niya ng hashtag. Hashtag Plantita Moments. Hashtag Hugot sa Halaman. Hindi niya inakalang maraming magla-like. Isang oras lang ang lumipas. May 57 likes na. Tapos may mga comment. "Ay, ang cute ni Baby Green. Sana all lumalago kahit pagod. Mas relatable pa to sa love life ko." Natawa si tita. Hindi niya sinadya. Pero may mga taong natuwa sa simpleng post niya. At dun niya naisip, pwede pala akong magbahagi ng kaunting saya. Kahit simple lang. Kinabukasan, pinicturan naman niya si Kalbo, ang cactus. Nilagyan niya ng hugot. Matutong magmahal kahit maraming tinik. Si Kalbo nga, kaya. Maraming tumawa. Marami ring nag-share. Sumunod naman si Rosemary. Kahit madaling malanta, hindi nangangahulugang mahina. May pinagdadaanan lang. At ang paborito niyang si Kaloy Calathea. Hindi lahat ng magandang pattern ay madaling alagaan. Minsan, maselan sila, pero worth it. Nagulat si tita. Hindi niya inakalang magiging source ng good vibes ang kanyang mga halaman. Maya-maya, may mga private message na rin siyang natatanggap. Isang estudyante ang nagsabing, "Tita, salamat po sa mga post niyo. Tuwing pagod ako sa school, binabalikan ko yung mga halaman niyo. Nakakagaan po ng pakiramdam." May isa ring nanay na nagkomento, "Parang gusto ko na ring bumili ng halaman. Parang may katahimikan
sa bawat dahon. Tila nagiging maliit na oasis online ang page ni Tita Lita. Hindi siya influencer, hindi siya techie. Pero sa gitna ng internet na maingay, naging pahinga ang kanyang mga simpleng larawan at hugot. Minsan, habang nag-i-spray ng tubig sa dahon ni Baby Green, napansin niyang mas madalas na siyang ngumiti mag-isa. Hindi dahil viral ang post, hindi dahil maraming likes, kundi dahil alam niyang may ibang taong napapangiti rin dahil lang sa maliit na halaman sa mesa. Tuwing umaga, bagong halaman, bagong hugot, minsan simple, minsan medyo malalim, pero laging may ngiti, laging may kapayapaan. Hindi niya pinilit, hindi niya sinadya, pero unti-unti, sa bawat post, sa bawat tanim, at sa bawat salita, si Tita Lita ay hindi lang basta plantita. Isa na rin siyang tahimik na tagapaghatid ng ginhawa sa iba. Isang umaga, habang abala si Tita Lita sa pag-aayos ng kanyang mga paso, may humintong kotse sa tapat ng bahay niya. Bihira siyang may bisita na may kotse. Lumabas ang isang babae, nakasombrero, at may dalang eco bag. Tita Lita, tawag ng babae. Napalingon si Tita. Hindi agad niya nakilala hanggang sa ngumiti ito at tanggalin ang sombrero. Si Mara, pamangkin ni Aling Tess, yung taga Makati. Ay, oo nga. Kamusta ka na, iha? Nagbeso sila at sabay nagtawanan. Habang pinapasilip ni Tita Lita ang kanyang mga halaman, napansin ni Mara ang ayos ng paso, ang pangalan ng mga tanim, at ang simpleng aesthetic ng espasyo. Tita, ang ganda ng arrangement niyo. Parang pwede nang pang-pick up ng mga plantito at plantita sa social media. Ay naku, simpleng ganyan-ganyan lang yan, sagot ni Tita. Pero si Mara ay seryoso. Tita, alam niyo ba na maraming gustong bumili ng ganyan? Especially yung may pangalan na paso at may kasamang hugot? Nakakaaliw yun. Napaisip si Tita. Hindi niya talaga iniisip ang negosyo. Pero inamin niya, masarap din ang pakiramdam na may ibang natutuwa sa ginagawa niya. Bago umalis si Mara, nagtanong siya, Tita, pwede po ba akong umorder ng 3 halaman? Isa kay Mama, isa sa office desk ko, isa sa best friend kong Imo? Sige ba? Pipili ako ng bagay sa kanila. At ganun nga ang nangyari. Nilagyan niya ng pangalan ng bawat halaman. Isinulat sa maliit na papel. May kalakip na hugot. Si Hope, isang baby rubber plant. Hugot, lumalago kahit sa lilim. Tulad mo. Sir Basil, potted basil herb na mabango. Hugot, di lang ako mabango. Marunong din akong magmahal. Kalma, isang snake plant. Hugot, tahimik pero matibay. Katulad mo kapag pagod ka na pero tuloy pa rin. Kinabukasan, nag-message si Mara. Tita, super naaliw yung office friends ko. May order pa raw sila. Pwede raw gawing gift sa birthday ng boss nila. Napangiti si Tita Lita. Hindi niya plinano. Hindi niya pinilit. Pero mula sa isang maliit na potos, ngayon, tila may bagong direksyon ang kanyang simple at tahimik na mundo. Hindi man ito malaking negosyo, pero ito ay halaman, pangalan, at puso. Lahat galing sa kanyang tahanan. Lumipas ang mga linggo. Ang dating simpleng garden ni Tita Lita ay tila naging munting oasis sa gitna ng barangay. May dumadaan na lang para humingi ng tips. May bata na nagdadala ng sirang paso para ipaayos. May kapitbahay na umiiyak habang hawak ang halaman na may pangalang Pag-asa. At lahat sila, tila may naiuuwing kaunting ginhawa. Isang araw, may dalagang dumaan, si Rika, working student, laging pagod, laging tahimik. Lumapit siya kay Tita Lita at sinabing, Tita, maraming salamat po. Yung binigay niyong halaman na si Kalma,
Nilagay ko po sa study table ko. Ewan ko, pero parang mas natututo akong huminga. Napatigil si tita. Ngumiti siya ng marahan. Minsan, yun lang talaga ang kailangan natin. Isang paalala na kahit hindi tayo perpekto, lumalago pa rin tayo. At doon, naramdaman niya, hindi lang siya basta nagbibigay ng tanim. Nagbabahagi siya ng pahinga. Habang nagkakape si Tita Lita sa harap ng mga halaman, napatingin siya sa isang lumang paso. Basag ang gilid, may konting lamat, pero may usbong pa rin sa gitna. Napangiti siya. Kahit may bitak, may bagong buhay pa rin. Isang bagong hugot na naman. Kinuha niya ang cellphone, pinicturan ito, at pinost. Caption: hindi kailangang perpekto ang lalagyan para tumubo ang buhay. Tulad nating lahat. Muling nag-viral, pero hindi niya na binibilang. Ngayon, masaya na siyang may naaabot, kahit hindi niya nakikita. Hindi na mabilang ang mga halamat paso sa kanyang bakuran. May nanggaling sa mga kapitbahay. May ipinaabot si Mara. May nag-donate pa ng mga lumang paso at sirang palanggana. Ginawa niya ay yung makukulay, nilagyan ng lupa, tinaniman. At sa bawat isa, may pangalan at kwento. Si Ligaya, isang sunflower sa lumang batya. Si Tahimik, isang snake plant na walang arte. Si Bagong Simula, isang potos na galing sa sirang tasa ng kape. Ang buong paligid ng bahay ni Tita ay parang lumalakad na kwento. Tahimik, pero may sinasabi. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang hardin, napalalim ang buntong hininga niya. Hindi ito buntong hininga ng pagod. Ito ay buntong hininga ng isang taong payapa. Sinong mag-aakala na ganito lang pala ang kailangan ko? Isang halaman, isang tasa ng kape, isang pagkakataong lumago. At sa simpleng paraang yun, parang naramdaman niya ang sarili niya muli. Hindi bilang empleyado, hindi bilang kapitbahay, kundi bilang Tita Lita, plantita, tagapagbigay ng ngiti, at tagapagdilig ng katahimikan. Isang gabi, habang ang hangin ay malamig at tahimik ang paligid, nakaupo si Tita Lita sa kanyang lumang upuan. Sa harap niya, ang mga halaman tahimik din pero buhay. Iba-iba ang hugis, kulay, ugali. Pero lahat may saysay. Lahat may pinanggalingan. Tumingala siya sa langit, walang bituin, pero ramdam ang katahimikan. Napangiti siya. Salamat. Hindi niya inakala na ang pagbili ng isang maliit na potos ay magiging simula ng malaking pagbabago sa kanyang araw-araw. Akala niya noon, tanim lang, dahon lang, pandilig lang. Pero ang totoo, sa bawat pag-aalaga niya sa mga halaman, inaalagaan din niya ang sarili niya. Sa bawat punas ng dahon, sa bawat hugot, sa bawat paso na nabigyan niya ng bagong pangalan. Parang bahagi ng puso niya ang unti-unting naghilom. Marami pa rin siyang gabi na mag-isa. Wala namang malaking pagbabago sa buhay. Wala siyang negosyo na malaki. Wala rin siyang masyadong pera. Pero ngayon, wala na rin siyang lungkot na gaya ng dati. Sa kanyang sariling paraan, naging makabuluhan ang kanyang araw. Dahil may mga taong natutuwa, may mga batang natutong magtanim, may mga nanay na natutong magpahinga, at may mga pusong tila na himasmasan dahil lang sa isang simpleng paso at hugot mula sa isang plantita sa kanto. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya ang sikat ng araw na dumadampi sa mga dahon, humigop siya ng kape at bulong niya muli sa sarili. Salamat, Baby Green. Kung hindi dahil sa'yo, baka di ko nakita atong luntiang mundo. At sa bagong usbong na lumitaw sa pinakabagong tanim niya, sinulat niya ang pangalan sa isang papel. Pasasalamat. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Tita Lita. Minsan, sa gitna ng ingay ng mundo, sapat na ang katahimikan ng isang sulok.
Isang tasa ng kape, isang halaman, isang ngiti. Kung ikaw man ay pagod o naghahanap ng pahinga, tandaan mong gaya ni Tita Lita, maaari mong mahanap ang kaligayahan sa simpleng bagay at sa tahimik na pag-aalaga ng sarili. Hanggang sa susunod na kwentong pampatulog. Magandang gabi at mahimbing na tulog.